Alam ng mga tao na magkasintahan pa si Cherry White at Asian PB. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng tambalang Cherry White at Boy Tapang. Isa ka pa Boy Tapang, lumaki ulo mo. Bakit ka nagpa-auto dyan kay Cherry White? Wala nang Pac White, napunta na si Cherry kay Boy Tapang. Gamit ang kulit para sa views. At kung sa tingin nyo na hanggang dito lamang ang issue na ito, nagkakamali kayo. Dahil sa mga panahon ito, makikita natin na kung ano ang may tudulot ng pera sa buhay ni Boy Tapang. Yun. So kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So for this video, mula kay AC. Meron to pamagat na the tragic downfall of the worst Filipino mukbang vlogger. So, which is ito nga ay walang iba kundi si Mr. Ronnie Suwan o Boy Tapang. So, yun, bago natin simulan, AC, supportahan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Tapos gagawan lang natin to ng reaction. Tapos, yun, syempre, kung tip nyo naman na ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin, Pilipino AC. So, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Again, ang title ng video ito, The Tragic Downfall of the Worst Filipino Mukbanger. Siyempre, panonoorin natin ito kasi yun na sobrang nagkagulo na ngayon ang buhay ni Mr. Boy Tapang dahil nga sa nangyari sa kanila ni Miss Cherry White. So, yun, abangan pa natin yan kasi yung issue na yan ay mukhang mapupunta pa yan sa mga korte-korte or whatsoever. So, again, din natin patatagalin pa. Simulan na natin. 156 million views and 2 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Paano nga ba si Boy Tapang naging one of the worst mukbang vloggers sa loob ng Pilipinas? Hi, ako si AC at sa video ito tatalakayin natin ang AC, subscribe nyo yan guys. Sobrang angas na mga content para siyang si Sunny V2 if you know that vlogger. Parang nagtatackle din ng mga mga controversial na mga tao like or rise and fall, something like that. Tragic downfall ng once beloved Filipino mukbang vlogger na ngayon ay isa na sa one of the worst mukbang channels sa loob ng Pilipinas. Yun. Si Ronnie Suwan, mas kilalang Boy Tapang, ay sumikat noong taong 2020 na kung saan gumagawa siya ng mga mukbang videos pero gusto niya maging unique kaysa sa ibang mga mukbang channels sa Pilipinas. Instead na normal na mga pagkain na kinakain niya, ginagawa niya itong mga tayo ng hayop o kaya naman minsan ay mga bagay na hindi ligtas para kainin ng mga tao. Kaya dahil sa mga ginagawang mukbang videos ni Ronnie Suwan, ay nakilala siya ng mga tao bilang isang Pilipinong matapang. Siguro naman naabutan nyo yun yung mga kadiri food trips ni Boy Tapang dati. Like, yung ads ng pusa, especially kung kain din siya ng mga butiki, mga ano-ano pang mga hindi talaga kayang kainin ng tao, min. Kung naalala nyo yun. It's so very, very grrr. Yung higad talaga, min. Grabe yun. Kainin ang lahat ng mga bagay, binansagan na Boy Tapang. Boy Tapang, ikaw na nga. Ang galing mo, Boy Tapang. Ang lahat ng mga comments nito, isa sa mga reason kung bakit na-motivate si Boy Tapang para gumawa pa ng maraming mga mukbang videos. Kaya ng pagkain ng gulate, salamin, ipis, at iba't ibang uri ng mga sabot. At makalipas lamang ilang mga buwan, noong June 29, 2020, napansin si Boy Tapang na isa sa mga sikat na TV shows sa Philippine television. Yun. Ang pamagat ay Kapuso Mo, Jessica Soho. Grabe din kasi si Miss Jessica Pinaano niya Sa video, tiga-alkoy sa Cebu, si Ronnie ang binansagan ng netizens bilang si Boy Tapang. Yun. Kung saan mas dumami pa ang mga fans niya, boosting his ego na kaya na niyang kainin ang kahit na ano. Kadalasan din sa mga comments ay nagre-request ng susunod na kakainin ni Boy Tapang. Gaya ng Sabon din na bar at Zonrox. Samahan mo na ng bawang. Kahit ka Grabe yung Sabon din na bar at Zonrox. na rat kung matapang ka. Sige nga, kung matapang siya, uminom siya ng ihi niya. Isang araw, taka ang mga tagahanga ni Boy Tapang dahil sa biglang pagkawala ng kanyang YouTube channel. At yun, ay dahil ang YouTube channel ni Boy Tapang na ang pangalan ay Mukbang TV ay nagkaroon ng violations sa community guidelines ng YouTube. Yun, dahil sa graphic content. Yung graphic content para kasing hindi siya maaatim ng sikmura mo ba na ipakita dyan sa mga, naipakita dyan sa platform ng YouTube. Like, naabutan ko to dati. Like, yung channel na yun is almost 500,000 subscriber mahigit yung subscriber niya doon. Kaya sobrang sakit talaga nang mawala yun, men. Sa kanyang mga ginagawang content na nakakadiri, kaya resulta na pagkadelete ng kanyang YouTube channel. Ouch. Ngayon man, hindi ito naging hadlang para kay Boy Tapang. Noon lamang October 9, 2020, ginawa niya ang kanyang channel ngayon na pinangalanan na niyang Boy Tapang Vlogs. At agad in-upload ang kanyang first video explaining kung anong nangyari sa kanyang YouTube channel at bakit ito nawala. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon mga katapang sa YouTube channel ko, yung Mukbang TV. Alam nyo kasi mga katapang, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Wala yung YouTube channel ko. At ang pinakamasakit doon, hindi ko pa nakuha yung sahod ko sa YouTube. Yun. Losing around 300,000 pesos mula sa deleted channel niya. Grabe ang laki nun, men. 300K. Porsigito pa rin si Boy Tapang gumawa ng mga videos at nag-upload ito ng kanyang pangalawang video sa kanyang bagong channel na kung saan naglalakad-lakad siya sa dalampasigan ng dagat sa Alcoy, Cebu. And gaining around 100,000 views sa unang linggo pa lamang ng kanyang pag-upload. November 30, 2020.
Sa panahong ito, hindi na gumagawa si Boy Tapang ng mga nakakadiring mukbang. Instead, nakafocus na siya sa mga maaanghang na mga pagkain tulad ng Carolina Reaper mukbang, Fire Noodles mukbang, Grabe yung Carolina, min. Ang anghang niyan, min. Kung nako po. Basta sobrang anghang niyan. Like, legit. at Ghost Pepper mukbang. Sobrang anghang talaga niyan, Idol Boy Tapang. Na-try ko na. Di ko rin kinaya, 4 na kutsara lang ako. Tears of anghang. Dinamihan pa kasi ng sauce. Yan si Boy Tapang. Na kung saan dahil sa mga mukbangs na ito, napaayos ni Boy Tapang ang kanyang bahay at gawa ito ng video na kung saan pinakita niya ang mga natapos sa kanilang bahay. Ayan, ito yung sala ng bahay namin mga katapang. Di masyado malaki, sakto lang. At ito yung pultahan ng harap ng bahay namin. At dito naman tayo. Pag Bisaya ka talaga, no, minsan nahihirapan ka na maano yung portahan daw. Yung pinto ata yun. Ako din minsan napapatid ako ng Bisaya, no. Kinakat ko na lang talaga kasi baka mapagtawanan niyo ako. Tuloy-tuloy. Ayan, mga kwarto namin. Dito. Sa mga panahon nito, baguhan pa lamang sa YouTube si Boy Tapang at hindi pa niya kabisado ang paraan kung paano makalikom ng maraming views. But with the help of other creators sa loob ng industry, natutunan din ni Boy Tapang kung paano ito gawin with videos na sumali siya sa Battle of Parang si Himalaya yung tumutulong sa kanya, vlogger din. YouTubers with Brusco Bros, Boy Tapang versus Kiko Matos, at higit sa lahat, ang paggawa ng drama na hilig ng mga manonood. Noong January 5, 2023, gumawa si Boy Tapang ng video na kung saan pinakilala niya ang kanyang bagong girlfriend na si LJ Satterfield. At kung saan binansagan din na Girl Tapang ang kanilang mga viewers. Katapang, excited na ba kayo? Kung excited kayo mga katapang, excited din akong ipapakilala sa inyo ng lubusan ang aking pinakamamahal. Meet my half-American girlfriend! At hindi din may tatago ang saya ng kanyang mga fans para sa kanya dahil nakahanap na daw ito ng true love. Grabe, tarantado, Sobrang isa din ako sa na-bait nun, Like, gagi, dinala pa talaga nila sa KMJS tapos scripted lang pala. Like, ang lalakas ng loob talaga, literal talaga na tapang, With comments like, "Congrats sa inyo, Boy Tapang. Ang galing mo, ang ganda ng jowa mo. Lagi mo alagaan. Sana kayo maging forever. Congrats to both of you. Mas magiging matatag pagsasama nyo dahil parehas kayong down to earth at mapagmahal." Ayun. Unang kilig ko sa 2023 pagkapanood nito. At dahil sa pagiging sweet nilang dalawa sa bawat vlog, dumating din ang araw na napansin na naman sila ng kapuso mo, Jessica Soho. Ako Ayun. talaga nagustuhan ko po sa kanya. Mahilig siyang tumulong sa pamilya niya. Sabihin mo na rin, nagwapo ako. Hindi ko sasabihin yun dahil hindi naman totoo. Joke lang. Ouch. February 20, 2023. Nireal talk sa national TV, Sorry. Makalipas lamang isang buwan ay nag-share si Boy Tapang sa kanyang Facebook page ng isang post with a caption na, "Kaplastikan lahat, bakit hindi mo sabihin sa mga tao anong status nating dalawa? Di mo kaya? Kasi alam mo, pag nalaman nila to, kulang pa yung bash na matatanggap mo. Abangan yung video na gagawin ko. Aamin ko na lahat para malaman nyo yung totoo." Nasimula ang lahat nung nag-post si LJ ng mga flowers and chocolates noong February 14, 2023 sa kanyang Facebook page at nag-comment si Boy Tapang ng, "Klaruhin ko lang, hindi ako ang nagbigay ng bulaklak na yan. So alam nyo na. Kapal ng mukha, no? Nagpa-as if pa na ako nagpadala. Ano ibig sabihin dyan? Manggagamit." Sinabihan niyang manggagamit si LJ dahil hindi daw siya ang nagbigay ng mga bulaklak sa kanya. Ouch. Reply na mayroong ibang lalaki na nagbigay nito, na kung saan naman reply ni LJ na hilig niya manumbat at manira. Eto bang idol nyo? Huwag mo baliktarin ang kwento. Wrong move ka, boy hambog. Yun. Grabe, Parang, parang nagde-deja vu lang talaga yung nangyayari ngayon kay Cherry White at kay LG Satterfield dito. Well thinking. Siguro if next time meron na namang ipakilala si Boy Tapang na sobrang maladiwata na babae na girlfriend niya, parang wala nang maniniwalang tao, Ewan ko na lang talaga. Tuloy-tuloy. Ay dahil ang pagiging magjowa nilang dalawa ni Boy Tapang ay para lang pala sa content at wala talagang nangyayari na pag-iibigan sa kanilang dalawa. Nagsimula ang lahat ng gulo dahil nahulog na daw si Boy Tapang kay LJ, ngunit hindi pareho ang nararamdaman nilang dalawa sa isa't isa. Ouch. Dahil mayroon ng jowa si LJ sa panahong iyon. Resulta na pagkagalit ng Boy Tapang at pag-reply sa post na ito. I'm still grateful dahil let's admit na dahil ginamit kita, nag-grow yung channel ko at nakakuha na ako ng eto na! Ayan, so meron na siyang silver play button. Gagi, parang nakakuha pa ng silver button sa mga scripted nila, Grabe. Sabihin na makapal yung mukha ko because I did my part as a screen partner. Ginalingan ko yung trabaho ko, lumago So, yung promotions mo, at mas umingay pa yung YouTube mo. So patas lang tayo. Thank you, Ronnie. Nagsisisi si Boy Tapang dahil ito raw ang pinakamaling desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay Iyak. na ang mag-reveal ng jowa para lamang sa content. Katapos ng issue na ito, patuloy lamang pag-upload ni Boy Tapang ng mga video sa kanyang YouTube Nagsisi daw siya tapos naulit na naman ngayon. Ano ba talaga, channel tulad ng mga mukbang at paminsan-minsan ay pagtulong sa mga taong nangangailangan ng pera. Ito dapat ang sinusuportahan na vlog, tumutulong sa mga taong nangangailangan. Napakabait talaga ni Boy Tapang. Ikaw tunay na lodi, Boy Tapang. Ayun. Sobrang bait mo. Malaking tulong ginawa mo sa bata. God bless. At kasabay ng paglipas ng panahon, mas lumaki pa ang YouTube channel ni Boy Gold Tapang. button. Kasabay ng paglaki ng subscribers niya ay ang paglaki din ng pera na pumapasok sa kanyang mga kamay. With numbers reaching up to an estimated amount of 800,000 pesos monthly income mula sa kanyang YouTube channel, Facebook page,
Kagi, min. Laki nung 800,000 na. Oo. Kag. at mga sponsors na kung saan ito din ang dahilan ng pakunti-unting pagbago ni Boy Tapang. Yan. Mga katapang, hindi dahil sa inyo, wala to. Kaya laking pasasalamat ko sa inyo mga tapang na walang sawang suporta sa akin. Tapos, sana suportahan nyo pa rin ako mga katapang hanggang sa habang may buhay. Habang may buhay, kagi. Si Cherry White ay isang motovlogger sa Facebook na mayroong mahigit 7 million followers. Silang dalawa ni Asian PB at kanyang dating kasintahan ay nag-upload ng mga skit videos na nakakatawa para sa kanilang mga audience. Yun. Noong lamang January of 2024, nagkaroon ng issue sila Cherry White, Asian PB at Boy Tapang dahil it was allegedly na inagaw din ni Boy Tapang si Cherry White mula sa kanyang dating kasintahan na si Asian PB. Ouch. Sagutin ko mga parata ng mga bashers dyan na inaga ko doon si Cherry White kay Boy. Make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. Ngunit kung sa tingin nila na inagaw ni Boy Tapang si Cherry White, iba naman ang pananaw ng ibang mga tao. Siya yung aspiring Tony Fowler. Sa mundo din kasi ng social media mga kahombre ko, Aspire Tony Fowler. Binira yung kasamahan eh. mapapansin nyo na may naangat, may nalalaos tulad ko. Pero meron ding mga cherry white mindset na nakakaramdam ng bumababa na ang kanyang views. No views equals no money. Bago mangyari yon, kailangan niya nang ipagpalit si Boy. Saktong-sakto naman si Boy Tapang sa part niyo. Yun. Kagandahan pa kay Boy Tapang may dagdag. Kasi si Boy Tapang talagang sikat. Dapat kasi Ouch. umpisa pa lang, alam na ni Boy na for the content lang lahat. Pero wala eh. Magaling din kasi magpanggap si Cherry. Nagulat ang mga tao sa biglaang pag-collab nila Boy Tapang at Di naman, I think yung tandem ni Asian PB at Cherry White is, alam naman nila sa isa't isa na scripted yun. Kita nyo naman, di ba? Like, noon talaga, ano na talaga yung tingin ko na wala scripted yan. Kahit na magharutan pa sila or magyakapan or whatsoever, mga ganun-ganun. Na nahawakan nga ni Asian PB yung dito, pero sabi ko, wala, scripted pa lang yan. Dito ako medyo na-trick kay Boy Tapang kasi nung una, I mean, Boy Tapang at Cherry White na sabi ko, scripted to. Pero nung naglaplapan sila, medyo na ano ako na, okay, parang may katotohanan siya, konti. Tapos yun, alam naman natin na nung nagpatulpo na nga si Cherry White or nagkagulo na nga si Cherry White at Boy Tapang, sinabi na naman ni Boy Tapang na scripted scripted lang yun lahat. So, you know, ewan ko, parang ino-ogags lang talaga tayo nito, men. Again, tuloy. Cherry White dahil sa pagkakaalam ng mga tao na magkasintahan pa si Cherry White at Asian PB ay Yun. hindi nila inaasahan na magkakaroon ng tambalang Cherry White at Boy Tapang. Isa ka pa Boy Tapang, lumaki ulo mo. Bakit ka nagpa-auto dyan kay Cherry White? Wala nang Pac White, napunta na si Cherry kay Boy Tapang. Gamitan ulit para sa views. At kung sa tingin nyo na hanggang dito lamang ang issue na ito, nagkakamali kayo. Dahil sa mga panahon ito, makikita natin na kung ano ang may tudulot ng pera sa buhay ni Boy Tapang. Yun. Noon lamang January 29, 2024, nag-upload si Boy Tapang sa kanyang Facebook page ng isang video with the caption na naginip kala Cherry White, kabaong prank, Scripted. hashtag Boy Tapang. Nagsimula ang video ni Boy Tapang na kung saan nakikita natin na mayroon siya sa bentahan ng Nag-cringe ako na mapanood tong prank na to, men. Like, ano ba yan? Napaka-lame naman ng prank na yan. Sobrang halatado na scripted. kabaong, kasabay ng pag-explain kung anong prank ang gagawin nila. At yun daw ay ang kabaong prank para sa kanyang kasintahan na si Cherry White. Para daw makaganti ito sa kinawang prank ni Cherry White sa kanya. Ang gagawin nila sa prank na ito, ilalagay nilang kabaong sa loob ng kwarto ni Cherry upang isipin daw ni Cherry White na wala na siyang buhay at siya daw nasa Yan, loob ng imposible kabaong. hindi magising. Hala, pasok pa talaga sa bahay. Hindi maganda yan ginagawa nila. Nakakakilabot. Pag natulog ka, hindi maalis sa isip mo yan. Hindi na nakakatuwa na prank yan. Kabaong pa talaga. At kung hindi ka naman talaga tanga, mapapansin mo talaga na ang prank na ginawa nila Boy Tapang at Cherry White ay isang scripted na Tama. video at para lamang sa content. At Kita nyo yung reaction ni Cherry White, tapos yun nga, imposible na hindi siya magising ng iset up yan, di ba? Napaka, talaga, eng-eng talaga. pera. Tapos nandun sa kilid. Ay. Tapos the way pa siya na, si Cherry White, nandun siya sa gilid na hindi niya tatakpan si Boy Tapang. Pwede niya namang hambalusin yan, di ba? Para pero wala, scripted talaga, may paiyak-iyak pa. Ewan ko. Makikita natin sa kanilang orasan na ang oras ay malapit sa 5:40 AM or PM. Yun. Habang bumili sila ng kabaong 5:40. ay kasi 6:48 AM na. Paano nga ba nangyari na mas nauna pa ang prank kaysa sa pagbili ng kabaong? But what stands out the most ay ang nasa bandang huli ng video. At sa bawat video na ina-upload nila sa kanyang Facebook page, ranging from 3,000 pesos to 50,000 Ouch, pesos. grabe. Ganito lamang kalaki ang pera na natatanggap nila per video sa pag-promote ng mga illegal na websites na ito. And the fact Grabe, na no? ginagamit lamang ang mga perang ito para sa mga walang kwenta ng mga bagay is utterly Ako sobrang dami sa akin, nag-o-offer sa akin ng mga yan, sugal-sugal, pero parang ayaw ko, men. Ayaw kong kagatin kasi yun nga,
Parang naano din ako eh. disgusting. Nakall out na din dati si Boy Tapang ng ibang mga YouTubers dahil sa pag-promote ng sugal sa isang street food vendor. Boy Tapang uploaded a short video na kung saan tinanong ni Boy Tapang ang street food vendor kung ano ang pinakamalaking kita niya sa pagtitinda ng street foods. And the vendor stated na 600 pesos daw ang pinakamalaking kita niya. Sure na yan. Walang daya yan. Tingnan mo ko dire kay kusog man to sa dire nang So, yung pinamay kita mo sa 100 pesos. Kung saan nag-react din si Atty. Nibayan Gagi. stating na Ibang content yun ha. Parang, ewan, grabe. Hindi ko nakita to men ngayon lang. Na, parang ano kasi yan eh. Yun nga, tama yung nasa ano na, inaano mo yung naghahanap buhay na tao. Tapos, parang kinukumpara mo pa na mas easy ang pagkikita sa sugal. Like, ano, grabe. Like, grabe. Ngayon ko lang nalaman to men. Pasensya na. Grabing mindset yun men. Anong nangyari boy? Niya pa dito mga kabatas natin, isasampal niya sa mukha mo na maliit niyang kinikita mo. sa pera lang Grabe. umiikot ang social media ng Pilipinas. Kasi lang niya, magpo-promote para magkapera lang. Babaw ng isipan. Pinagmumukhang pera yung vendor. Ang laki na yung 600 men ha. Kaysa sa magsususugal ka. Maghapon mong pinaghirapan, itataya mo lang. Ganyan kasi yung mga influencer eh. They will do anything in their power para kumita sila ng pera. Hindi pa ba Legit sapat na yun. yumaman ka na? Yayayain mo pa yung mga tao na nagtatrabaho ng marangal. Which clearly Grabe. represents na kayang gawin ni Boy Tapang ang kahit na anong mga bagay para lang sa pera. Grabe. Kakatakot men. Actually, so yun lang, AC. Subscribe nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Check nyo yung mga videos niya guys. Sobrang aangas na mga content niya. Subscribe. Tapos yun, syempre bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Philippine AC. So yun lang naman, again AC, shoutouts. Grabe men, sobrang naano ako dun. Actually, itong si Boy Tapang, noon pa lang, sabi ko talaga na after nung ma-terminate yung channel niya, medyo naano ako, sobrang believe ako dito kay Boy Tapang. I mean, like, sabi ko talaga sa sarili ko na, if linex ko pa nga siya sa kakilala ko na, si Boy Tapang talaga, ibang klase siya na content creator. Like, hindi lumalaki yung ulo niya. Something like that. Kasi, hindi talaga lumalaki tapos iwas siya sa issue. Tapos iwas siya sa mga issues, tapos, yun. Nagulat na lang din ako na napasok siya sa Battle of the YouTubers at doon na nagsimula yung something na parang nagiging na siya, pumapasok-pasok na siya sa mga scripted contents. Tapos yun, nag-evolve. Tapos dumating na siya sa yun, scripted love story. Like, grabe pati yung national TV, lulukuhin nyo sa script nyo na papaniwalain nyo na magjowa kayo tapos scripted lang pala. Ipapalabas ka sa kapuso mo Jessica Soho tapos scripted lang pala na magjowa kayo, di ba? Sobrang yun like legit talaga. Sobrang, ewan ko kung anong tawag dyan. Hindi naman panlalamang siguro, pero parang pang-oogag. Ewan ko, hindi rin siya literal na pang-oogag, pero ano bang tawag dyan Yung ganyan na parang deceive ba yan? Parang dinideceive mo yung mga tao tapos nagawa mo rin siya sa national TV, something like that. Tapos yun nga, nagulat na ako after nung scripted nila ni LG Satterfield. Ngayon naman, naulit na naman dito kay Cherry White. So yun, medyo na lang kasi guys, sobrang laki ng pinagbago ni Boy Tapang, na pumapasok na siya sa mga ganitong mga contents about, especially yung pagpo-promote niya ng sugal. Grabe din yun, men. Though, in my own opinion, sobrang pangit talaga yun na tinuturuan mo na magsugal yung mga kababayan mo. Especially ang isa sa nakapag-gigil sa akin, yung vendor mismo na tinanong niya na, ikaw, ilan ang kikitain mo sa araw? 600. Tapos minamak mo na, 600 lang. Kaya mo yung kitain sa sugal, something like that. Grabe, min. Grabe. Para mong literal na minamak yung tao na, yan, 600, maghapon mo nang ginagawa yan. Tapos dito sa sugal, tataya ka ng 5,000, magiging 25K, something like that. Diba? Puro kalokohan lang talaga, men. Grabe yun. Wala akong masabi, men. Medyo, kasi ako medyo, Tapos yun nga, thoughts nga ng mga netizens dito, itong sa issue between Cherry White and Boy Tapang, na nagpatulpo sila, ay scripted lang din ito. Siguro plinlano na nila yan na umabot sila sa tulpo in action. But yun, mostly opinion lang din naman yan kasi
Yun nga, nadala na din sila sa nangyari kay LG Satterfield, di ba, na umabot ngayon sa KMJS eh. Baka ngayon ang target nila is Rafi Tulfo in action, di ba? Baka next time ang target na naman nila ay yung mga CNN, mga Oprah, mga mga international na mga shows. Ewan ko lang, baka next time ganun na din. Mga yung si Ellen ba yun? The Ellen Show? Ellen. Nakakatakot na talaga yun, men. So, yun lang naman. Grabe, men. Medyo na ano talaga. Actually, sa comment section nga nung video na pinatulpo ni Cherry White, sobrang dami na nakakaano na di magtatagal, lalaos at lalaos din daw tong si Boy Tapang na magagaya daw siya kay Sander Ford. Yun yung speculation or yung mga thoughts ng mga netizens ba. Dahil nga sa pag-handle niya ng way of paggawa ng content, men, like parang nag-aano na siya eh. Parang nauuhaw na daw siya sa mga issues. So yun, sana ma-realize ni Boy Tapang ito at bumalik siya sa content niya na yung mga good vibes, di ba? Hindi na itong mga ganito-ganito na mga scripted jowa, awayan, tapos murahan, tapos sigawan. Like, sobrang toxic kasi. Yung, as an influencer, di mo siya pwedeng ganyan, i-share mo sa mga tao na mga ganyan, di ba? So, yun lang siguro muna sa ngayon. Grabe, men. So, again, AC, support nyo yan. Tapos, Filipino AC. Subscribe, click notification bell. Mag-iwan ng like sa video ito. So, yun lang muna, guys. Grabe. Grabe naman si Boy Tapang talaga, men. Idol ko to dati. So, yun lang. Kita-kits sa sunod nating reaction video. Filipino AC is out.